Umaga ay nandito na tayo sa ika-11 ng ating fundamental belief o ng ating talagang santigan ng ating pundasyon ng ating paniniwala bilang isang Seventh-day Adventist. Naalala yan, Seventh-day Adventist, fundamental belief, number 11, paglago kay Kristo o growing in Christ. May ideya po ba kayo kung paano lumago? Yan, so napakaganda mga kapatid, no? Pag tumanim kayo ng isang halaman antikriste, ng isang halaman, papaano nyo po yung papalaguin habang tumatanim kayo ng isang halaman? Yan. Ano, Sister Angela? Bibiligan, aalagaan, lalagyan ng abuno. No? Yun ang dapat gawin para lumago ang inyong halaman, Kuya Jones, no? Yun dapat ang gawin. So ngayon, kung gusto natin lumago kay Kristo, ano natin dapat gawin? Yan, ngayon mga ating yung bulay-bulay sa ating fundamental belief, no? Yan, sabi dito, lang. Sabi diyan, ang ating Panginoon ay nagdaig kung nanalo na doon sa cross ng Kalbaryo. Pinalo niya na si Satanas, mga kaibigan, mga minamahal natin mga kapatid. Kung pinalo na pala ng aming Panginoon si Satanas doon sa cross ng Kalbaryo sa kanyang kamatayan, ano ang ating dapat gawin kung nanalo na siya? Huwag naman mga kapatid na alam natin nanalo ng ating Panginoon. Dahil nanalo na nga, sige, printin na lang tayo. Sabi niyan, dahil dito sa bawat mananampalataya ay maraming mamumuhay ng may kalayaan at tagumpay sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ng ating Panginoon, nating Diyos. No? So talaga napakaganda mga kapatid na sinasabi dito, dahil dito ang bawat mananampalataya ay maraming mamumuhay. So, maraming mananampalataya, hindi nag-iisang mananampalataya. No, kundi maraming mananampalataya. Napakaganda po yan. Ano ba? Sabi na si dalawang mundo. Sa ito, paano tayo lumalago kay Kristo? Unang bahagi sa pamagitan ng pananalangin. No? So mga kapatid, alam na po natin yan. Dapat talaga na tayo ay manalangin. No? Alam niyo, may nakita ako sa Facebook kasi sabi doon sa ipinan, tumaan sa akin. 7 oras sa trabaho. Wow! 8 oras. 7 oras sa pagtulog, 8 oras sa trabaho, 1 segundo sa ating Panginoon. Ay, grabe ka swerte. No? Ang Panginoon tuloy, kumbaga ang Panginoon ang binibigyan nila ng pagkakas. Grabe na. No? So mga kapatid, hindi po tayo lalago sa ating Panginoon. Ano ba? Sa pag-aaral ng Biblia, so talagang pinakailangan po talaga natin saliksikin ang Biblia. Sabi doon, saliksikin ninyo ang mga kasulatan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sige, bahala kayo kung saliksikin ang kasulatan kayo. Kayo ay bibili kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi yan, sa pagsamba at pakikipagkapwa sa mga mananampalataya. Yun, napakaganda pa ito mga kapatid. Araw, sa pagsamba at pakikipagkapwa mananampalataya. Hindi ko na pumunta sa ibang iglesia, Sister Angela. No? Pag pumunta sa ibang iglesia, pagdating doon, kahit pastor pa ang nagsasalita, kundi nang iwanan pa. No? So, mga kapatid, hindi yun po tinuturo sa akin ng ating fundamental belief. Ang tinuturo ay dapat po tayo ay makipagkapag-kumbaga. Yung ating mainit na pagtanggap, ang ating mainit na makipagrelasyon sa ating katangang-kataya, lalo na natin painitin pa. Ano ba? Sabi yan, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. So, napakaganda naman talaga. Pag tayo'y sumunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. At ano ba? Sa paggabay ng banal na Espiritu. So, yan mga kapatid, no? Yan dahil yan tayo po, ang pigigit, yun lang po, no? Na gawin na pala kayo, no? So, dahil yan tayo po ay gagabayan ng ating banal na Espiritu, no? So, mga kapatid, no?
sa atin din, no, sa ating sarili din yan kung tayo po ay gusto magpagabay sa ating banal na Espiritu, no? Na alam natin ang banal na Espiritu nandiyan na gagabayan tayo kung hindi natin tinatanggap ang banal na Espiritu. So, naalala mo dyan mga kapatid. Pero ngayong umaga, naintindihan natin, dapat isabuhay natin yan mga kapatid na dapat sa mga puntong ito na ito ang dapat natin gawin. Ano ba? Sabi dyan, ito yung mga mahalagang talata sa ating fundamental belief. Ano yan? Nakita natin sa John 17:17, ang inyong salita ay katotohanan. Alam na po natin yan, ang salita ng Diyos ay punong-puno ng katotohanan at wala po yan kasinungalingan, mga kaibigan, mga mahal natin mga kapatid. Ano ba? Sa aklat ng Kolosas, makikita din natin yan, 2 verse 6 hanggang 20, tayo'y maging matatag sa pananampalataya kay Kristo at makalaya sa kapangyarihan ng kalimitan. No? Sinasabihan tayo na maging matatag tayo, talagang yung pananampalataya ng Kristo ay maging malakas. Ngunit, paano tayo maging malakas kung hindi naman tayo lumalapit at hindi sa ating Panginoong Hesus? Nais na magising natin sa umaga, sa unang bahagi natin, sinasabi doon, madalangin tayo, magbasa ng Biblia, etc. Ngunit hindi natin sila sa buhay nito. So, paano tayo magiging malakas sa ating Panginoon? Ano ba? Sabi dito sa aklat ng Episo, 6 verse 10 hanggang 18, magsuot ng buong kakayahan ng Diyos upang makalaban sa mga mapamaraan ni Satanas. No? So, suotin natin ang buong balutin ng ating Panginoon. No? Bakit mo sinasabi dyan suotin natin? Kasi kung hindi natin susuotin ang balutin ng ating Panginoon, hindi tayo magdadating sa ating kaaway. No, mga kapatid? So, alam naman natin yan na kunting salita ng ni James, Brother Pigwin, sa sunod na Sabado, kita tayo, parang nililikitan ako ni James, parang hindi na yan ako nagasimba ng araw sa diba? Diba yan? Pero alam natin, nagtagumpay lang Panginoon sa atin. So, magsaya ba yung space yung maging tagumpay ng ating Panginoon kung ganun tayo mga kapatid, no? Sa iba dyan sa aklat ng Korinto, tayo'y binago ng kanyang larawan mula sa kalulatian hanggang sa kalulatian. So mga kapatid, kung binago na tayo, ano ang dapat natin gawin? Tanggapin natin na binago tayo. Pag tinanggap natin na tayo'y binago, tayo po ay nalago sa ating Panginoon. Yan, sabi pa dito sa aklat ng Philippians 3, verse 13 hanggang 17, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginawa ko, na lilimot ko ang mga bagay na sa likuran ko at tinago ko ang mga bagay na kinaharap. So, ito mga kapatid ay pinapayo ni Pablo. Alam natin na si Pablo ay isang siraulo, loko-loko, tarantado, lahat na nasa kanya, kriminal. Ngunit ano? Winalang bahala niya yung mga bagay na yun at umupo siya sa ating Panginoon. Nawa mga kapatid na rin tayo. Alam mo yung dito sa atin, wala nang may pinakanloko-loko pa kay Pablo. No, dito sa atin, wala na. Na talagang nagaya. Diwan niyo ba naman? Kuya Jones, pinapatay niya ba naman isa sa mga lingkod na ating Panginoon sa si Stephen? Patuloy niyo yan kapag lingkod ng Panginoon yan. No? Ngunit ng tinawag ng Panginoon, talagang ganito. Tinanggap ng buong puso. Ano ba? Sabi yan mga kapatid, kayo yung mga magising, sabi nila, tulad ng aking tulad sa aking at tandaan ninyo ang mga nagsisilakan ngayon ayon sa halimbawa na nakita ninyo sa akin. Yun yung mga kapatid, no? Na makita talaga natin ang halimbawa ng paglakad ni Pablo. No? Bagamat nanggaling siya sa hindi magandang buhay, pananampalataya o gawain, ngunit na lumakad sa ating Panginoon ay naging magino at naging maayos na kanyang pananampalataya. Ano ba? Sabi dito sa aklat ng Philippians 3:13-17, mga kapatid, hindi ko inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginawa ko na inabot ang mga bagay na nasa likuran ko at itinago ang mga bagay na hinaharap. So, yun rin, halos kaparehas din lang siya ng unang binasa natin.
Mga kapatid ko, mga kasabihan, yan, sabi ito, sa aklat ng Ephesians 6 verse 14 hanggang 17, magsitibay niya kayo at ang inyong mga paa ay payak na paghahanda ng Ebanghelyo sa kapayapaan. So, mayroon pa din ang dito, pastor, na Ebanghelyo para sa kapayapaan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Napakaganda, mga kapatid. Ano daw? Bukod dito, taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya. Sabi na ganyan, na siya'y ipabatay ninyo sa lahat ng nagbibigas at nasinuhan naman kayo ng turbante ng kaligtasan at abang ng Espiritu na siyang salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, napakaganda niyan. Kahit hindi ko na paliwanag ng mas malalim pa, pagpamasa pa lang natin, naintindihan natin. Ano ang turbante at ang kaligtasan ng tabang ng Espiritu na salita ng ating Panginoon. No, napakanigaw mga kapatid ng ating kundalitan ulit na talagang sinasabi dito. Sabi pa dito, sa aklat ng Kolosas, sa ito, kung paano na ninyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon ay magsilakad kayo ngayon sa Kanya. No? Magsilakad sa Kanya, hindi magsilakad palayo sa Kanya. Noong 2017 Adventist, 2018 Adventist, 2019 Adventist, 2020 Adventist, 2021 hindi na. No? Magpatibig ka doon. Sabi ng Panginoon na nakilala natin, magsilakad tayo na pag natin mapunta sa Kanya. Na mga kapatid, so, yun. Bilang isang Kristiyano, dapat nating hayaang baguhin ni Kristo ang ating isipan, ugali at mga gawa. Habang mas lumapit tayo sa Kanya, araw-araw, yan sa Kanya, araw-araw sa panalangin at pagbabasa ng Biblia, pagsamba at pagsunod, mas maging katulad tayo ni Jesus sa pagmamahal sa kabutihan at pananampalataya. Napagin iyan po ang gustong ipunto sa atin ng ating fundamental. No? Ano ba? Para sa last slide natin. Sabi ito, sa ating conclusion, ang paglago kay Kristo ay isang patuloy na proseso. So, yung sinasabi yan, ang paglago sa ating Panginoon Jesus. No? So, mga kapatid, masasabi ba natin tayo po ba ay naglago sa ating Panginoon kung tayo naman po ay hindi talaga nakaibat sa ating Panginoon? Masasabi ba natin na tayo ay naglago sa ating Panginoon ngunit hindi natin? Parang, ay, dahil sa banda ngayon, sisimba ko. So yun lang. Pero hindi talaga natin alam kung ano yung pinakapunto bakit tayo sumisimba ng araw sa Panginoon. No? So, mga kapatid, nasaan ang paglago sa ating Panginoon Panginoon? So, naiintindihan ko yung gusto ko ipunto sa ating Panginoon. Naliwanagan ba kayo? Kasi kung hindi kayo naliwanagan, wala lang sila pinagsasabi ko dito sa harapan, magpupunta lang ako dito. Kasi, wala rin pala, parang wala rin lang, hindi nyo naiintindihan. Sa ibang sayang laway naman dito nagsasalita, na hindi na natin naiintindihan. No, mga kapatid, yan sabi ko, sa tulong ng Banal na Espiritu ay maaari tayong mamuhay ng matagumpay laban sa kasalanan at maging tapat na mga tagasunod ni Jesus. So, yun nga mga kapatid, alam naman natin, yung sa ibang tapat, balikan naman natin yan ang ulit-ulit, manatiling tapat yan. So, sinasabi nito, tagasunod ni Jesus ay manatiling tapat. Saan ba kapatid, sa buhay natin ito? Maging tapat tayo sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya. No? Kasi alam natin, walang makapunta sa langit na hindi tapat. No? Yung sabi pa na, wala ba naman ng Panginoon? Malapit ang Panginoon, bago tayo magtatapat. Ay, sabay. No?
sablay, grabe ka sablay talaga. Hindi nga natin alam kung kailan babalik ng Panginoon, bago kailan magtatamang pa kung kailan babalik na siya. Kaya habang kayo pa lang kapatid, sa aking paglilingkod sa aking Panginoon, bagay kapag tayo. Ang aking dalayan mga kapatid, nawa, kada mayroon tayong i-represent dito sa harapan na aral natin na makatulong na ikalago ng ating pananampalataya. Isang buhay po natin. No? Huwag natin yung kagaya ng kaganda-ganda na pinagbabanggit ni Sister Lisa ng karaan dito. Nung tanungin kayo, hindi niya na alam. Sayang, napakaganda ka naman. No? Sabi doon, ang ispanalasahan ng kaligtasan daw sa pinagbabanggit ni Sister Lisa. Bago ngayon, dito sa akin, ang paglagot ng Kristo, naka-activat siya mga paligtad. Parang naka-step by step talaga yung mga fundamental natin. Kaya mga kapatid, dalawin ko, mag-aral tayo at patuloy tayo maglago sa ating Panginoon. Nawa ang